May mga seafood din kaming nakita na bago sa aming paningin at panlasa. Gaya na lang ng mga inihaw na ito na mistulang isaw ng manok. Pero hindi pala. I wonder, ano kaya itong ipinagmamalaking seafood ng bayan na pinangalanan mismong President Roxas? Para malaman ang sagot, tinungo ko mismo ang bayang ito sa Capiz. Narito tayo ngayon sa bayan ng President Roxas, dito sa Barangay Marita, at sasakay kami ng bangka papunta sa Barangay Madulano dahil ang sabi-sabi dito sa lugar na ito ay sagana raw sa seafood yung barangay na pupuntahan namin at susubukan ko manghuli ng mga seafood. Sa biyahe pa lang, bumugat na sa akin ang isang malawak na mangrove o bakawan. Sinamahan ko ang mga residente ng Barangay Madulano para manghuli ng tinatawag nilang puyoy. Isa itong yamang tubig na mistulang maliliit na ahas pero kabilang sa pamilya ng mga sea eel o igat. Mas maiksi at mas payat nga lang daw ito kung ikukumpara sa karaniwang igat. At hindi sa gitna ng dagat matatagpuan ang mga puyoy, kundi sa mga putikan malapit sa bakawan. Ini nga mga tao sa Barangay Madulano, nagadakop sang puyoy. Ibig sabihin nun, nanghuhuli sila ng puyoy o parang ahas dito sa dagat. Nahihirapan ako talagang bumalanse kasi tingnan mo yung putik ko. Para makahuli, yung ginagawa nila, kailangan lang ibaon ito doon sa putik, sa makapal na putik na inaapakan namin. Delikado rin kasi dahil matalim. So, yung hawak ng kamay dito, kailangan yung buong puwersa, kailangan lakasan mo gano'n. Pag nakaramdam ka na may kumapit dyan, dun sa talim niya na puyoy, iipitin mo yon. Yun ang huli na yon. Hindi naging madali para sa akin ang panghuhuli ng puyoy. Matakas. Matakas. Tirik kasi ang araw ng mga oras na yun at animoy naglalakad ako sa Kumunoy dahil burak ang aking inaapakan. Makailang ulit kong inilubog sa tubig ang aking panghuli pero tila mailap ang mga puyoy. Ayun ang nangyayari pagka inaano ko, dinidiin ko sa ilalim para may kumakapit. Sabi baka mayroon na raw nasapit na puyoy. Problema, ang hirap niyang kapain. Kasi una, nakakatakot na masugatan ako dito. So, sanayan talaga to. Kaya naman nakisilip na lang ako sa mga batsyang dala na mga kasama kong nanghuhuli. Mukhang ako lang yata ang inalat ah. Ang ganda ng kulay nito. Itong golden na to. Pagka mataba, ibig sabihin malaman. Matapos sila ipakita kung paano manghuli ng puyoy, ngayon naman, pakikitaan tayo ng mga taga-barangay Madulano kung paano ito iniluluto. Una munang nilinis ang mga nahuling puyoy. Binabad ito sa toyo, nilagyan ng harina. Matapos marinate, lagyan ng harina. Tapos putol-putulin na parang 1 inch. Putol niya. Tapos ito iprito. I-fried siya. Saka pinirito hanggang sa lumutong na parang chicharon. Pwede rin daw itong ihawi na parang isaw ng manok na siyang mabentang street food sa kanilang lugar. Titikman ko na ngayon dahil baka hindi ako makauwi. Masarap. Diba? Masarap. Pumipikit pa nga ang mata mo eh. Masarap siya pala. Para siyang french fries na nilagyan ng palaman sa loob. Lasang isda. Hindi ba lasang isda ito, te? Lasang L. Sir, mas lalo pa may ganito. Ano? Wow. Okay. Sir, mag-share ka naman, sir. Sige na, sir. Tikman mo. Iyon. Hanggang... Ay, yung lasa niya, kakaiba pala. Kasi para siyang isaw na may tuna, na dilis, na hindi ko maintindihan. Basta kakaiba, exotic yung lasa niya.
So tingin ko mga foreigner magugustuhan to. Dahil mas masarap daw ang pagkain kung pinaghihirapan. Muli kong sinuyod ang malawak na bakawan dito pa rin sa Barangay Madulano sa President Roxas para manghuli ng alimango. Dito natsyempohan ko ang dalawang batang sina John Lloyd at Alzen na pawang nanghuhuli rin ng alimango. Narito kami ngayon sa Bakawan, dito pa rin sa barangay. At itong lugar na to, yung tubig mababaw lang. Meron silang means of transportation. Kumbaga para mapabilis yung pagkuha nila ng alimango. Ito itong sinasakyan ko. Magugulat kayo sa itsura nito dahil dito sa dagat, merong scooter! Yung tuhod, ilalagay sa goma, tapos yung isang paa, sikat. Sasampa ka lang daw dito na parang ang nakasakay sa scooter. Pero mano-mano ang pagpadyak sa tubig na mistulang nagbibisikleta. Itong napakalagang scooter na ito, para sa mga bata, gawa to sa mga pinagtagpi-tagping kahoy. Ito malamang napulot nyo lang to, no? Kasi ito mga nandyan lang yan kung saan. Katabi-tabi lang nila na. So, ito yung kabuhayan ng mga kabataan dito. Ilan taon na kayo? 14. 14, ikaw? 12. Pag walang ginagawa, walang pasok, kumuha silang alimango. Magkano kinikita nyo? 100 rin. Magkano? 100. 100. Saan kinukuha yung alimango? Sa buho. Ano yung tsura? Ilog. Tapos, Kapalalim. para siyang parang kawayan, gano'n. Oo. Tapos meron siyang butas. Oo. Doon pumapasok si alimango. Oo. Iba yung pag-iingat ang kailangan sa panghuhuli ng alimango dahil kinakapalang nila ito sa putikan. Posible silang masipit nito. Nagkalat din daw ang mga talaba sa putikan na maaring makasugat sa kanilang mga paa. Gaya na lang ng nangyari sa akin. Ang iwa, actually yung kukunin marami tingin ko bountiful tong lugar. Tingin ko sa tambak nakakalat yan Ang mahirap ay yung kung paano siya kukunin. Dahil maraming sagabal Una yung mga talaba na nakakalat, ito yung tumibok sa akin. Pero ang alimango ng mga taga-Capiz, hindi lang masarap ulamin sa mainit na kanin, kundi pwede rin palang ipalaman. Ang burger na inihanda ng isang resort dito sa Capiz, hindi karne ng baka ang pangunahing sahog, kundi ang tinatawag nilang soft shell crab. Ito raw ang alimangong bagong palit pa lang ang shell, kaya malambot pa ito. Inilulublog muna ang mga soft shell crab sa harina, itlog at breadcrumbs, saka itiprito sa kumukulong mantika. Kapag golden brown na ang kulay, hahanguin ito at buong ipapalaman sa tinapay kasama ng ibang mga sangkap. I wonder, ano naman kaya ang lasa ng soft shell crab burger? Malambot siya talaga. Wow, crab. Sarap. Hindi siya malansa. Kasi parang iniisip parang malansa. Hindi siya malansa. Masarap. Manamis na siya actually. Lasang crab.